Breaking news, sinuot ni Ma'am Catherine ang regalo ni Alden sa kanyang bagong post mga kasembreros. Tapos si Alden nasa Davao na. Ito ang ating mga main items mga kasembreros sa vlog na ito. Pero unahin ko to, nag-post ang Studio 24C, no? May bagong ganap si Alden pero teaser lang ng kanyang grabe ang dito ang pogi ni Alden dito sa kanyang gray. Na may event yata si Alden na sobrang mahalaga pero hindi ko pa talaga sure. Kaka-post ito ng Studio 24C mga kasembreros na pinost din po ng isang admin ni Alden mga kasembreros. So abang-abang tayo, no, kung ano yung kanilang bagong pasabog ni Alden. Kasi magkarugtong ito yung isang yung isang update kasi natin na nasa Davao na si Alden. Parang training siya, no, ng triathlon na kung saan nga siya nakatoka sa competition ng cycling or pagbabike mga kasembreros. So pero ito kasi ay kaka-post lang no ng Studio 24C na glam team or glam studio ni Phenomenal Box Office Cinema King na kung saan ay sobrang igop-igop. Si Alden dito, may isang post dito si Amino Loco, no? Na kung saan ay nagbibisikleta, no? Parang nag-iensayo si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ang ano dito ay pareho sila, no, ni Ma'am Kath na nag-ensayo din kasi si Ma'am Catherine ay andun siya gym, no, mga kasembreros kahapon. Post din ito ng isang admin ni Catherine. Pero dito muna tayo sa pagbabike ni Alden. See you in Ironman 703 Davao 2026. So posted ito ni Amino Loco 4 hours ago. So hindi ko lang alam kung nasa Davao na ba talaga sila or papunta pa lang or magsiset pa sila mga kasembreros. Parang this is in preparation nga doon sa triathlon ni Alden. Nagulat ako dito, si Ma'am Catherine din. Pareho sila, no? Marami nakapansin na pumayat na si Alden. Nagbabawas ng timbang. Ganun din si Ma'am Catherine, kahapon. Actually, 15 hours ago, no? Killer Luigi Posadas ang nag-post nito mga kasembreros. Pareho sila ng routine, no? Nakita natin mga kasembreros, talagang fitness first ang Kath din ngayon mga kasembreros. So, no time for love muna, no? Or physical attachments or physical engagements ang Kath din mga kasembreros kasi pareho silang may mga individual ganap mga kasembreros na kung saan. Kaya, kasama niya, alam ko lang si Maha Salvador ba itong kasama ni Luigi Posadas. So, si Luigi Posadas pala, no? Isa sa mga gym buddies ni Kath mga kasembreros. So dito ay naka-black and white si attorney. Tapos parang si Maha Salvador ito, no? Itong isa, hindi, si Don Victor mga kasembreros. Okay. So ito yata yung hindi ko alam, Luigi Posadas, Don Victor. Ito yata yung yung kapatid ni Mayor Mark Alcala, no, mga kasembreros, na parang hindi pa ito ng ibang mga admins, pero ito yata siya mga kasembreros. So pero yun, no, talagang siguro nag-enroll lang sila sa isang gym mga kasembreros. Pero alam ko kasi nagkikita rin at saka isang gym lang din na pinupuntahan sina Alden at saka si Catherine. So yun nga sinabi ni AC Bonifacio dati. So si AC Bonifacio ay magkakasama sila sa gym dati na binulgar ni AC Bonifacio mga kasembreros yung pag-gym nila, no, mga kasembreros na magkakasama si kuya niya RJ nung pumasok si AC Bonifacio sa dito sa Pinoy Big Brother. So yun po, no, mga kasembreros. Lagi natin yung pattern, no, talagang pareho silang physical fitness first mga kasembreros ni attorney at saka niya client, no, ni Alden at saka niya ni Ma'am Kath mga kasembreros. So si Don Victor, tapos si Luigi Posadas. Hindi ko lang din alam kung baka si Luigi Posadas ay boyfriend
nitong si Don. Baka ganun din siya mga kasembreros, no? So po pwedeng ganoon ang istorya mga kasembreros. Mga biking moments, may ano rin dito may some picture din na si Alden ay naka-cycling outfit, no mga kasembreros. Na nasa labas naman siya. Yung black kasi ay nasa loob siya mga kasembreros, no? Na kung saan ay nag-ensayo nga si Phenomenal Box Office Cinema King or si Tisoy mga kasembreros. So tapos ito pinost ng isang admin, parang na-recall niya no yung role ni Ma'am Catherine sa Hello Love Goodbye mga kasembreros. So ito po ay pinost ng Catherine Blue Hearts, no, 1 hour ago. Hello Love Goodbye 2019. Tapos Joy dito na may bag siya mga kasembreros, no. So alam natin ang kwento. Tapos ito sobrang ganda, no, kaka-post lang din ng admin. Nakapula si attorney dito. Hindi ko lang alam kung hindi ko lang alam kung bago ito mga kasembreros, pero aabangan natin. Parang bago kasi yung aura makita ko sa mukha ni Ma'am Catherine parang bago yung kanyang mukha mga kasembreros, no, recent. Tapos naka-red siya dito. Sobrang ganda ni attorney. Hindi ko lang alam kung siya ba ay tao dito may gagawing endorsement or bagong photoshoot ng kasembreros. Tapos ito sabi niya dito sa kanyang caption mga kasembreros, I waited 13 years for this moment and finally it happened, no. Parang isang fan siya ni Catherine. Tapos pumunta siya sa event ni Ma'am Cath, no. Ito po ay during the time of Fresh, no, sa SMX Convention Center sa MOA mga kasembreros, no. Tapos nakita niya dito si Ma'am Catherine, tapos nilapitan siya. Naka-blue dito si attorney. So wala kasing boses, music background lang meron mga kasembreros. So naka-blue dito si attorney, tapos yung fan na ito ay nag-light blue din, no, para terno sila. So ang blue alam natin ay favorite color ni Tisoy. Pero ito yata ay management's decision na mag-blue si attorney kasi yun yung parang color motif, no, or color theme ng Fresh na kanyang brand mga kasembreros. Tapos ito international si Alden, no, congratulations Alden Richards, Male Celebrity of the Year, Sipon Blue Hotel, Da Nang, Vietnam. Pero ito po ay noong August 2025 pa po mga kasembreros, na kung saan niya ay umattend si Alden, no. Ay parang hindi siya umattend siya sa Da Nang Festival mga kasembreros, or DANAF, no. Dahil sa kanyang premiere ng pagpapalabas doon ng dito ng kanyang pinakaunang directorial debut movie na Out of Order mga kasembreros. Pero tong award na to parang hindi yata siya pumunta pero parang late siya, no, parang ganoon mga kasembreros na kinuha niya doon. International Golden Museum Summer Excellence Awards. Congratulations Alden Richards, Male Celebrity of the Year, Sipon Blue Hotel, August 27, 2025 mga kasembreros. So congratulations, no, kaya Phenomenal Box Office Cinema King. Pero alam ko ito ay parang of course, no, throwback mga kasembreros. So but still, no, grabe, kahit sa ibang bansa ay pinaparangalan si Tisoy mga kasembreros. Ito sobrang ganda ng Catherine dito. Para siyang Araba, no, parang taga Middle East mga kasembreros. Ito kasi yung parang abaya ba ang tawag dito, no, na kasuotan ng mga babae doon sa Middle Eastern countries mga kasembreros. Yung balot na balot sila, na sobrang ganda dito ni attorney, no. Naka blue and green yung kanyang outfit dito mga kasembreros. Pero this is somehow a throwback, na parang ko na rin siya mga kasembreros. Na flash ko na rin po dati mga kasembreros. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no. From Valentine's to Lunar New Year, sending love, luck, and blessing, of course, and good energy to all Kathden fans. So Happy New Year, Kathden family.
sabi niya. Tapos pictures dito ng Kath din, mga kasembreros. Tapos ang cute ng kanta dito ay yung buksan mo, papasukin ako. So gusto ko lang malaman mo kung so alam niyo yung kanta, yung sikat na sikat yun ngayon sa TikTok sa social media, mga kasembreros. Buksan mo, papasukin ako. May tsokolating dala sa shortcut na lang, mga kasembreros, no? Yung ginawa ko dito. Tapos ito, kanina napansin ng mga netizens ito, mga kasembreros, yung dito, yung si Alden at saka si Shanti, mga kasembreros, no? Sobrang tangkad pala ng batang to, no? Mga nasa 5'7" or nasa 5'8" pala yung height nito ni Shanti, mga kasembreros, na kabilang sa celebrity dance competitor or kabilang sa celebrity dance duo, mga kasembreros, na si Shanti, mga kasembreros. So pero alam ko si Shanti po ay parang wala, no? Parang kasi napapansin nila na ang lagkit na ng tingin ni Alden, tapos parang mina-match nila si Shanti, mga kasembreros, no? Pero ito po ay wala lang talaga sa kanya, mga kasembreros, no? May mga times lang talaga na na ganun tumitig, tapos ginagawang slow-mo ng mga tao, mga kasembreros. Si Shanti, no? Si Maria Chantal Videla, no? Isinilang siya noong December 15, 2002, mga kasembreros. So may ano pala siya, no? Stage name niya pala yung Shanti. So parang nagpe-perform din siya sa Korea, no? Parang ganun siya, Filipino singer and actress. Okay. So member pala siya ng South Korean girl group na Lapillus, si Shanti. Okay. So sikat pala to si Shanti, no? Kung kaya nakita ko sa sikat pala siya, mga kasembreros. So 23 years old si Shanti Videla. So pero ito pa parang wala lang to, no? Kasi ang mga tao parang di ba dati si Desiree Choi ay minamatch din nila kay Alden kay Alden, mga kasembreros. Pero siya po ay parang wala lang, no, mga kasembreros. Kasi nga nasa trabaho lang. May mga times siguro na ispatan na ganito ganyan, nakatitig si Tisoy, tapos binibigyan ng meaning ng mga tao, mga kasembreros. So pero wala, no, tama nga, no, 5'7" yung height niya. Matangkad pala itong si Shanti, mga kasembreros talaga. Tapos siguro nag-heels pa siya. So yun, ang mga tao lang ay parang binibigyan ng meaning yung pagtitig niya ni Sir Alden at saka ni Shanti din po, kasi parang binibigyan na ng meaning pero wala lang po. Tapos ang kulit na na dito, dati di ba si Desiree Choi, so parang ganoon, mga kasembreros, na parang parang wala lang to sa kanila, mga kasembreros. Tapos ako rin ang nagtatanong, no, kung kailan yung Madam Tusod na wax figure ni attorney, mga kasembreros, kasi nga February 19 na. So sobrang busy ni Ma'am Catherine, no? Pero aabangan natin kung kailan yun ipapalabas yung kanyang Madam Tusod, mga kasembreros. So marami ang nag-aabang, especially ang mga tao doon sa Hong Kong, na kung saan ay magiging tourist destination na naman yun kapag ipsa sa publiko na, no, yung yung Madam Tusod wax figure ni Kath doon sa Hong Kong, mga kasembreros. So talagang yun kasi parang parang doon yung di ba location ng Hello Love Goodbye. Tapos si Alden naman ay ambassador ng Hong Kong, ng OWA sa Hong Kong. So connected pa rin sila, mga kasembreros. So talagang inaabangan ko rin to, no, yung yung magpapapagsa sa publiko ng wax figure ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So talagang busy lang ang linya pa ni attorney. Tapos ito, hinahambing ng mga fans, no, Catherine dancing with finesse and experience, it's different. But in a battle of energy, skill, and stage presence, can she match Kyla? So kino-compare na naman nila si kay Kyla Estrada, no, when it comes sa dancing, mga kasembreros. So
Si Ma'am Catherine naman talaga ay magaling sumayaw mga kasembreros. So, walang duda, no? Pero lahat naman sila may kay, no? Kumaga pa may kakayahang sumayaw mga kasembreros. So, kumaga pa wala namang, wala namang duda or question. So, yung mga fans lang talaga ang nagkukumpara mga kasembreros, no? Sa mga bagay-bagay. Especially kapag, fans ni ganito, fans ni ganyan. So, fans ni ganito, fans ni ganyan. So, which is alam naman natin na talagang magaling sumayaw, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen. All-in-one na nga siya eh. Singing, dancing, acting, negosyo, no? Talagang, ano pa ba? Yung kanyang singing, dancing, and then, acting talaga number 1 mga kasembreros. So, kasi nga, ano siya, no? Talagang, lahat na lang, no? Parang multi-talented si attorney mga kasembreros. Tapos, ito na nga ha, main item tayo. Sinuot ni Kath, no? Yung regalo ni Alden na black ring or yung itim na sing-sing or health ring mga kasembreros na regalo ni Tisoy nung promo nila or during Hello Love Again mga kasembreros. So hindi ko to sinama nung una kong vlog ngayong araw, no, Feb 19. Kasi sabi ko, naispatan ko tong yung sa KFC nga noon, Catherine, di ba? Tapos nung hinawakan niya yung chicken, ay nakita ko, andito pala yung sing-sing, no? Suot-suot na naman niya mga kasembreros. So, which is very health conscious na talaga ni Ma'am Catherine nga, kasi nga sabi niya, kapag may good health ka ay talagang may maayos kang kalusugan ay marami kang trabaho na magagawa. Tapos kapag may karamdaman ka at hindi healthy, of course, ay hindi ka makakapagtrabaho. So ganoon ang kanyang point mga kasembreros. And yung as she gets older ay talagang kailangan ng maging healthy, no? Kagaya ng kanyang ginagawa mga kasembreros. So yun po, no, si Alden, ganun din po. So nakita natin yung pattern, no, mga kasembreros, ng Valentine's Day nagtrabaho ang dalawa. Tapos ngayon ay halos sabay na naman silang nag-post mga kasembreros ng pag-gym at pagbisikleta, no, si Alden. So talagang team panatag lang po ang Kath din, no, mga kasembreros and mga Kathdinatics. So tayo po ay talagang grabe tapos yung sa Studio 24C, so may mga pasabog na nakaabang na naman si Soity. So ako po ay nag-voice over ng 3 PM mga kasembreros. So aabangan natin kung ano yung event ni Alden today. Kasi nga dahil dito sa kakapost lang ng Studio 24C niya na glam team ngayong araw 3 hours ago. So malamang ay sa later posts na natin nalaman kung ano yung ganap ni Box Office King, no, ngayong Feb 19 mga kasembreros. So yun po, no. So team panatag tayo, no, mga kasembreros ng Kathdinatics. Ang tanda ng pagmamahal ng Kath din ang black ring. So hindi naman siya engagement ring or something, pero when you give gifts kasi mga kasembreros, that means a lot, no. That means na si Ma'am Catherine ay napaka-special na nireguluhan niya. And hindi lang naman ito, no, yung black ring mga kasembreros yung regalo niya, kundi marami pa. So kung kayo po ay masugid na taga-subaybay ng ating channel, ay alam niyo na ang ibig kong sabihin na marami siyang niregalo kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos, sige, sa Don Bell naman tayo. Isang item lang ito, no, sa Don Bell mga kasembreros. So, si Ma'am Bell ay, no, parang kumanta siya ng If I Ain't Got You. So marunong pala talang kumanta, no, si Ma'am Bell mga kasembreros. 4 minutes ago, Bell briefly sing If I Ain't Got You. Though grabe naman that vocal run at the end. So magaling palang kumanta si Ma'am Bell mga kasembreros. So yun po. Actually umuulan na naman sa amin, no. Panalangin po natin na hindi bumagyo. So yun lamang po sa ating Kathleen at saka Don Bell items, no. Tapos ay pakinggan natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napaka-amazing po ng ating Word of God mga kasembreros at medyo malalim ito, no? Ang title natin ay Laman at Espiritu. Romans chapter 8 verse 9. But we are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. So malalim, no? Kapag wala na yung Espiritu ng Panginoon sa atin, ay hindi tayo ituturing na anak, no? Or kabilang sa pamilya, or makakapasok sa langit mga kasembreros. So ganun po yung parang palatandaan
yung mark ba mga kasembreros na tayo po ay mga tinubos, no? Mga naligtas, no? Saved mga kasembreros ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Grabe, no? One of the neglected, or shall I say hindi gaano na mention, or parang set aside mga kasembreros yung banal na espiritu, because people are always saying Lord God Jesus, Lord God Jesus, pero yun ano, yung Holy Spirit ay medyo nakakaligtaan, at saka hindi gaano na mention ng maraming tao, no, mga kasembreros sa mundo. And dito laman at espiritu, ang laman mga customers tayo, di ba, nasa laman tayo, may mga organs tayo, may balat tayo, may muscles, may nerves, may veins, may utak, may mata, and so on mga customers. We have all the senses. So ito po yung flesh, ito po yung ating laman mga kasembreros. Ang espiritu naman, ito yung connection natin sa Panginoon, okay? Kasi di ba nilikha tayo ng Diyos na tatlo, no, according sa kanyang wangis, according sa kanyang image. Genesis 1:27, di ba? Nilikha tayo ng Diyos na according sa kanyang imahe. So God is three, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tayo rin po ay may tatlong elemento or tatlong personas. We have flesh, no, we have the physical, we have the soul, we have the spirit mga kasembreros. Yung spirit, yun po yung connection natin sa Panginoon mga kasembreros. Ang kaluluwa natin, ito yung haharap, no? Ito yung second person natin mga kasembreros na haharap sa judgment, at saka makakapiling ng Diyos kung makakapasok tayo sa heaven. At ito ay magsasapierno kung hindi tayo nananampaya, o hindi tayo na may pananampaya at pananalig sa Panginoon mga sa mundong ito. Kung namuhay tayo ng walang relationship sa Panginoon mga kasembreros, kay Lord Jesus Christ, nung nabubuhay tayo, which definitely hindi natin na gusto mapunta doon, no, sa impyerno, kasi eternal torment yun, no, forever na torment, or forever na doon ka magsasuffer sa impyerno. Walang ligtas na yun mga kasembreros. Grabe, no? Pananindig balahibo, nakakatakot mga kasembreros papunta sa impyerno, because totally separated ka na doon kay Lord mga kasembreros. So laman at espiritu, sinasabi dito ni Apostol Pablo na tayo po ay hindi pala sa laman, no? Although we live in, nasa flesh tayo, no? Nasa physical tayo na katawan, pero sabi niya, but in the spirit, no? Nasa spirito tayo mga kasembreros, because as children of God, identity kasi natin to mga kasembreros. Kumaga pa, you are a child of God. So when you are a child of God, you are expected to act according to the teachings of Jesus Christ, no, to the teachings of the Holy Bible. Kumapa Christ-like, no, you are loving, forgiving, merciful, compassionate, kind, generous, tender-hearted, no, gentle, faithful, and so on mga kasembreros. You promote and pursue peace, no, so ganun siya mga kasembreros, no. So tayo bilang mga anak ng Diyos, we are also expected to live according to the Spirit, no, according to the will of the Holy Spirit of the living God mga kasembreros. So sabi niya, if indeed the Spirit of God dwells in you, so kung talagang tunay, no, na ang Diyos po ay nananahan sa atin, kung kaya mapapansin natin agad kapag ang tao po ay hindi makadiyos at makadiyos, yung taong may personal na relationship sa Panginoon, yung tahanang nagdwell or tumitira doon or nagsistay or may presence ng Holy Spirit ng Diyos, because kapag kung saan ang Espiritu ng Diyos ay may kalayaan, no? Kalayaan sa paggawa ng mabuti, kalayaang magmahalan ang pamilya, kalayaang mag-unawaan ang pamilya, kalayaang sambahin ang Diyos, kalayaang may kapayapaan, kalayaang magkaroon ng unity sa loob ng tahanan, and so on mga kasembreros. So we have the freedom, no? Kapag may freedom ang tao, di ba? Kaya niyang gawin ang lahat. So there is that joy, there is that happiness, no, kapag ang tao po ay may kalayaang gawin ang tao. Whereas kapag ang tao po ay nakakulong, let's say isa siyang preso mga kasembreros, or deprived to liberty,
ay syempre no, wala siyang kalayaan. So nasuppress, no? Kumaga pa nabawasan yung kanyang kalayaan at kasiyahan at kaligayahan because sino ba naman gugustuhin makulong, no? Or mapreso, mga kasembres. So wala. So kapag whereas kapag ang espiritu ng Diyos ay residing or dwelling sa loob ng tahanan, so nandun yung kapayapaan, yung joy, yung love. So madidistinguish mo yung tao, yung pamilya na may espiritu ng Diyos na nananahan doon or wala. Okay? Kasi kapag walang espiritu ng Diyos, magulo, parati may away, hindi sila nagkakasundo, pa nagkakasala ang isa, ang hirap magpatawad, no? Walang kapatawaran o walang hindi papatawad sa bawat isa. May pride, no? Basta magulo, wala yung peace, no? Hindi nila mahal ang kanilang magulang. So, kabaliktaran mga kasembrer sa tahanan or sa pamilyang may espiritu ng Diyos, mga kasus. That is why it's really important na in our prayer ay isama natin ang banal na espiritu. Selyuhan natin ating pangalan, selyuhan natin ating panalangin ng pangalan ng Panginoong Hesus, and then ng pagsama ng banal na espiritu, mga kasembrers. And madidistinguish din natin ng isang individual kapag nagre-reside or nananahan ang espiritu ng Diyos sa kanya. Kasi nga, nandun yung fruit of the Spirit, no? Ano yung fruit of the Spirit? Yung sa Galatians 5:22-23, love, joy, peace. So, kapag yung tao may banal na espiritu na nananahan sa kanya, yung prutas, no? Yung produkto, yung end result ng banal na espiritu ay nakikitaan sa kanyang ugali. No? Loving, joyful, patient, gentle, kind, faithful, no? May self-control, may faithful siya, mga customers, and so on. So ganun po siya. So kapag wala naman, so of course, no, nakita mo yung magawa ng diablo sa kanya, mga customers. Po pwedeng lasenggo, po pwedeng immoral, po pwedeng magnanakaw, po pwedeng sinungaling, po pwedeng hindi ginagalang ang magulang, po pwedeng hindi minamahal ang kapatid, po pwedeng yung mga minor ba, yung wala silang time sa pagbibiblia, no? Isa rin yun, mga kasembreros. Na kumapa na natutuwa ang diablo, natutuwa si Satanas sa mga taong walang panahon sa pagbibiblia, mga kasembreros, kasi alam niya na madaling madaling tuksuhin ang mga taong madaling mahuli sa bitag ni Satanas, mga kasembreros, sa mga taong walang panahon sa Biblia, because wala silang alam, no, kung anong katotohanan. So gustong-gusto yun ni Satanas, mga kasembreros, yung mga taong walang panahon sa panalangin, walang panahon sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, kasi alam niyang pag nilagyan niya ito ng bitag ng inggit, bitag ng selos, bitag ng ng pagsisinungaling, bitag ng immorality, bitag ng kabisihan, kay busy parati sa trabaho, busy sa social media, busy sa cellphone, pero walang time sa panalangin, walang time sa Panginoon, mga kasombrero. So, parati nating tatandaan na kapag ang ating ginagawa ay mostly ay makamundo, no? Wala tayong panahon sa Biblia, panalangin, and so on, sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. So, ang soul natin, ang kaluluwa natin, i-absorb din yun. Okay? So kung parang yung kawalan natin ng pananampalataya, kawalan natin ng panahon sa pagbibiblia, panalangin, ano yun parang junk foods. Okay? Parang junk foods yun, mga customers, or soft drinks. Na kapag, di ba, kapag in-intake natin yung mga junk foods, yung mga soft drinks na ito sa ating katawan, kapag marami na, nagkakasakit tayo sa kidney, nagkakasakit tayo ng UTI, basta, no, nadadamage ang ating mga bato, and so on, mga kaso. So ganun siya. No, ganun din po ang nagagawa ng kawalan ng panahon sa Biblia, panalangin, and so on. So para siyang sa spirit, sa soul, sa kaluluwa natin, dinadamage nito, no, sinisira nito yung ating kaluluwa. So ang nakakalungkot, hindi gaano papansin ng tao because they enjoy their physical activities. Whereas, no, sinasabi dito ni Apostol Pablo na tayo po dapat ay lumakad according sa spirit, because tinitingnan tayo ng Diyos na makakapiling niya sa langit, no, kung tayo po ay nabubuhay na may pananampalataya sa Kanya. So kung wala naman, so yun nga, no, alam natin yung magiging resulta, mga customers. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. So matindi
Kasi kapag wala daw ang banal na espiritu, ayun, paano natin malalaman na wala yung espiritu ng Diyos? Kapag walang love, walang joy, walang peace, walang patience, walang forgiveness, walang gentleness. So yung bunga ba na Galatians 5:22-23 na fruit of the Holy Spirit, mga kasembreros. So dun yun yung way na ma-identify mo ang tao na walang Holy Spirit sa kanyang buhay kung wala yung mga ganong ugali, no, mga kasembreros. So hindi nagpapatawaran, mayabang, kasi yung hindi pagpapatawad minsan at saka yung pag-amin ng mali. Kung may mga magkakapatid, may mga mag-anak or may mga magkaibigan, no, kahit na sino, mga kasembreros, kahit na konti lang yung, alam mo yung maliit lang yung yung kasalanan or maliit lang yung mistake, mga kasembreros, hindi sila nagpapatawaran. So may mga ganun, mga kasembreros, hanggang sa na uwi na lang sa away, na uwi na lang sa puot, na uwi na lang sa galit, mga kasembreros, which is definitely ayaw ng Panginoon. At gustong-gusto naman ni Satanas, mga kasembreros, na nagkakaroon ng puot ang isang tao sa kanyang kapwa-tao, mga kasembreros. So yung gano'n na parang minsan maliit lang yung mistake, maliit lang yung kamalian or kasalanan ng kapwa mo, kapatid mo, asawa, magulang, or so on. Pride yun eh. Minsan kapag hindi kayo naghingian ng sorry, pride yun, mga kasembreros. So yun nga, yung pride, alam natin na yung pinakaunang kasalanan ng ni Lucifer, no, sa langit, mga kasembreros, na nauwi sa rebellion, nauwi sa suway sa utos ng Diyos or sa authority ni God the Father sa heavenly governance, mga kasembreros, or sa heavenly government. So yun nga, alam natin yung nangyari, mga kasembreros, ibinagsak ni God si Lucifer because of pride. So sa ating tahanan, kailangan maghari, no, yung banal na espiritu, mga kasembreros. So parati nating tatandaan na yung fruit of the Holy Spirit, dapat taglay natin na yung love, joy, peace. Basta yung Galatians 5:22-23, na maging maibigin tayo, maging maunawain, maging caring, maging mapagpatawad, maging mapagpakumbaba, maging gentle tayo, huwag tayong maging magulo, mga kasembreros, no, away dito, away doon, wag ganun, mga kasembreros. So maging may self-control tayo, no, sa mga bagay na dapat na may control yung ating sarili, mga kasembreros, and so on. Maging tapat tayo sa Panginoon, and so on. Alright, so yun naman sa ating Word of God, ha. Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka indwelling ng banal na espiritu sa ating buhay at sa tahanan. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and glorious name of the Lord Jesus Christ, we pray. With the companionship of the Holy Spirit of the living God, we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.